and I'll allow you na lang to record na lang. Ah, and I answered them na yung pinakamalaking planta sa dinedesign ninyo, yun ang i-adapt na size niya. So, hindi malimitahan yung iba to create their miniature plant. May I know which among these groups na binigay sa akin, Fidel, yung pinakamalaki so far, by far? Would you know? Wala pa. Siguro yung land area requirement kung ano, ah, tawag dito, ng bawat group. Maybe you can determine from that. Sir, ganun po sir. Ano yun? Yung sa may land requirement po sir is sa later, ano yun? Later chapters pa po sir. Yung site location and ganun po. Yung area ng pagtatayo ng planta sir is so ngayon po sir hindi pa siguro alam po sino yung pinakamalaki. Okay. Sige, we'll have to decide sooner kung ano yung size niya. Pero kung hindi pa siya makahabol, um, kailangan kailangan ko na mag-set ng size, ng dimension, miniature plant. Otherwise, baka mag-ahol kayo sa paggawa. Um, Sige, let us decide on one period na kung saan malalaman natin yung largest area. You talk among yourselves din kung gaano kalalaki yung dinedesign ninyo mga mga planta para mapag-usapan nyo na rin among yourselves kung alin yung size na i-adapt natin, yung maximum size. Baka kasi may sobrang laki tapos meron namang sobrang liit para uniform yung sizes niya. Okay? Maybe that's one size of your miniature plant. For the report naman, I'll provide you na lang the template. So it would be easier for you na gawin yun. Hindi ko na kayo pahihirapan kung paano nyo i-fill out yung report. I'll make it somehow medyo checklist na lang para hindi na kayo mag-iisip pa kung ano yung ilalagay ninyo. Parang naka-proforma na siya as a checklist. Then, ititik nyo na lang. Then, you'll provide na lang yung mga other details na nire-require doon. Para uniform din yung report ninyo. Report, that's my assignment, yung template. Number 3, na ano ka na. I-ano muna natin yung bawat group siguro. I-rundown lang muna natin yung concern ng bawat group. So we could address each one by one. Starting with the number 1 dun sa list ni Bidel, yung iodized salt production. That's his Yes. group. Ano yung concern dun sa group mo, Bidel? Sir, yung main concern po namin sir is hindi po kami makapag-decide if lalagyan pa po namin ng ganun sir, ng wastewater treatment yung sa amin sir kasi is yung pinaka main namin is parang tubig lang po siya sir na nahiwalay sa seawater sir. So basically wala gaanong impurities. Tapos iniisip ko sir is baka mag pH control na lang po kami if ever doon. Pwede po bang ganun na lang sir? Okay lang naman. Walang, ang tawag dito, walang adjustment ng pH from the production. Wala naman po sir. Ang ganun naman po namin sir is wala naman po kaming inad na chemicals kahit ano, more on evaporation and crystallization lang po yung gagawin namin. Ito. How about, paano yung pag-add ng iodine? Sir, ganun po sir. Spray dryer po sir.
Okay. After nung crystallization sir is mag-i-spray dryer po siya tapos papatuyuin ulit. Mm. Okay, so more or less, yung water generation ninyo would just be coming from the evaporation. Yes sir. Galing pa sa condenser po sir. After ng pang fourth effect na evaporative crystallizer po sir. Okay. Ano yung possible na impurities na iti-treat ninyo for your wastewater in case? Sir, based sa nakita ko po sir, kasi yung iba pong conventional na gumagawa ng salt is naglalagay ay meron pong meron pong ion ng magnesium and calcium po sir. Pero nirecommend po sa amin na wag na daw po namin tanggalin yun kasi parang it's costly po tapos mahirap po maghanap ng chemical dito sa Philippines para magamit po ay matanggal po yung ions na yun. So basically sir, baka yun na lang po yung pwedeng maging impurities sir. Yung calcium ion and magnesium ion po ata yun sir. So more of metal removal. Yes sir, Tama siguro. ba? And maybe you can add na lang siguro membrane separation tests na lang, if Yes. that would be feasible dun sa discharge from your evaporation. Sir, Okay? isa pa pong tanong. Sir, paano po Sorry. if decidean po namin na gamitin po namin yung water as recycle po for ganun, heating po sir. Ano pong gagawin namin na ganun sir? Na effluent po sir. Kasi ang i-address mo dapat doon would be the hardness of water. Kung meron siyang mga magnesium. Um, Water softening process may help siguro. Yes sir. So ganun lang po sir, yung hardness na lang po yung i-measure namin, parang Uh-uh. i-ayusin namin. Okay po sir. Thank you Maybe po. you can add siguro one process of water softening before uh before mo siya i-reuse dun sa. Yes sir. Thank you po. Alright. Any other concerns sa group mo, Fidel? Sir, yun naman po yung main na concern po namin sir. So magtatanong na lang po kami next time sir kapag may nag-arise po. Okay, sige. What's the status now of your Pan, output? sir, Ganda naman yung layout. wala pa po sir. Yun nga po yung problema namin sir. Yung sa ganun, ano yun, wala po kaming parang isang decision kung anong gagawin po namin sir. So, Sige. ngayon po, yun na lang po. Yung start na po kami siguro. Sige. Mag-meet pa rin naman tayo after this, time after time to check the status. Yeah. Maybe for now, you can work on na siguro with your layout para hindi na kayo mahirapan din pag desisyonan nyo na kung ano yung magiging itsura ng layout niyo. Yes sir. Thank you po. Okay, sige. Next, the group of Miss De Los Santos, Yangat and Ramos. Pineapple beer production and cogeneration plant. Sure, so sa amin kasi is merong basis pero yung parang effluent po kasi nila is yung influent po kasi nila is from distillery po kasi. Yung sa amin po wala po kaming distillation. Pero meron po kaming mga CIP like from boiling house ganun. And pati yung sa fermentation, sir. So parang ang siguro sir parang since hindi naman siya masyadong parang katulad marami yung compared dun sa yung meron sa distillation, sir, siguro i-scale down lang namin. Yun lang siguro. Tapos ita-try po namin gawing compact yung sa wastewater treatment niya, sir. Ano yung treatment? Proposed na treatment no? Coming from the fermentation part. So yung sa fermentation niya, sir, yung mga yung sa CIP niya, sir, balak namin siyang undergo nung sa settling muna tapos yung dun sa biological, sir. Tapos dun sa tapos yung dun sa biodigester, sir, so meron yung sa biogas in which na pwede namin gawing scrub namin, sir. Makuha.
clean gas na pwede namin siyang ipang-feed dun sa ano sir, sa boiler gano'n din po. Tapos yung iba sir, tapos yung So anaerobic yes sir, treatment. Okay. yes. So, Tapos sige. How about yung sludge nun? Paano yung treatment? yung sa sludge yung after po nun sa biodigester sir, i-undergo namin siya nun sa degasifying column tapos yung sa clarifier po. Tapos pupunta po siya sa lagoon. Tapos yung tubig po dun sa lagoon is yung mag-undergo na po siya dun sa equalization tapos ano ba yung mga calculation, yung memory settling sir. Sorry, yung Yung dun sir sa ano, after yung sa Lagoon 3 sir, pupunta na namin siya ng equalization bank sir. Tapos dun na din, tapos dun po, next po is dun na po kami mag-add ng ano sir, ng soft flocculants namin sir. mm, parang more of organic naman yung product ninyo. Baka gusto nyo i-explore na lang yung anaerobic na digestion. And then yung sludge na generate from the anaerobic, that's purely organic din naman. That can undergo composting process. Maybe you can explore on that na lang din. Yes sir. Kasi kung may addition ka ng flocculant, parang sa tingin ko in my own opinion din naman, yung sludge man naman is organic eh. You don't have to treat, don't have to dwell so much dun sa other parameters nun kasi uh, rich naman talaga yun yung organic. So, try nyo na lang din siguro i-explore na anaerobic digestion process siya. And then, yung decant mismo ng anaerobic digestion mo, yun yung pwede mo na siguro discharge directly or pwede pa mag-undergo ng further treatment. Then, yung solids portion nun, starch portion nun, yun yung pwede mong i-compose siguro. Yes po sir. Yun lang po. I'm just sharing with you yung actual kasi in actual, yung pinakita ko sa inyo before na is bioethanol plant, wala sila talagang disposal coming from the anaerobic digester. Yeah, yung sludge noon dinadry lang nila. Parang kinukuha lang ng mga farmers within the community. So, please try to explore na lang din siguro yun. Pero kung gusto niyo mangyari yung pinopropose ninyo, we'll see din kung ano pa yung possible pa na ma-generate niyo na waste of plant. So, okay? Thank you po. Any other questions for that group? Wala na po sir. Sige. Okay. Also, anong status ano na ninyo? Layout? Yung sa layout po inaayos pa po namin yun sa process namin sir. Okay, Yun nga. sige. Okay, sige. Okay lang. Maybe we can agree on one time, one date na lang siguro within this month for you to present your layout para at least meron kayong submission. May submittals pa rin kayong tinitingnan ko din. Okay. That applies to all group. Okay. Next, sorry. Wala nang other questions. So yes, go ahead, Fidel. Fidel. Sir, ganun po. Yung sa may, ano kasi? Ay, sir, wait lang. Nawala yung tanong ko. Mamaya na lang po ulit. Sige. The group of Mr. Ramos, no other questions? Ano po sir? All right. Thank you. Next, the group of Miss Adalia, Banan, and Peña. Production of dehydrated garlic. Any concern with your proposed plan?
Um, Good evening po, sir. Yes. Sir, regarding lang po dun sa ganyan, sir. Since yung waste water po namin, sir, is mostly composed lang po ng garlic peels po, sir, at saka yung dirt na remove through cleaning, sir. Nag-ask po rin kami ng mga suggested po ng treatment sa thesis advisor po namin. And then yung sinuggest niya po, sir, is screening and settling po. Okay. And then yun, sir, tinatry namin i-incorporate. Then tinanong niya if necessary pa ba daw yun, sir. Mm. And then, Malaki ba yung generation niyo ng wastewater based on your design? sir, di po masyado, sir. Kasi doon lang sa washing kami, sir. Yung isang waste naman po namin, sir, is water vapor sa dryer na po, sir. Mm. Okay. So more of biological treatment lang din. Yes po, sir. Ah, yeah. Sir, may suggest ka po kaya, sir, na equipment, sir, if ever po, sa screening and settling, sir? For screening, you check din siguro yung mga solids na ma-generate from your production. Kung ano yung, kasi may ano yan, di ba? Parang, kung may understanding dahil dehydration siya, may crushing process ka. Yes po, sir. So, kung may crushing process ka, ano ba yung smallest particle size nun na ma-generate din as waste? Yun siguro yung magiging basis mo for the size ng screen. Kung yun ang ano mo. And then for the settling process naman, more of sedimentation lang naman. And then, Sige. biological treatment, kayo na bahala mag-isip kung ano yung applicable doon sa wastewater ninyo. Yes po, sir. Eh, marami namang biological treatment natin na-discuss. So you can explore on that. Yes po, sir. Noted po. Any other concerns? How about your solids? Sir, sa solids po, sir, wala naman po masyado, sir. Kasi after nung drying, sir, crushing, and then yung mismong granule naman, sir, ng garlic, yun yung product po namin, sir. Okay. So yung mga tawag dito, peelings nun, how would you dispose it of? Sir, plano po namin is incineration na lang po, sir. Okay. After, Incineration? Ano ba yung property nung ano, nung tawag dito, peelings ng garlic? Maybe you can check on that as well para malaman nyo kung pwede ba siyang i-composting na lang. sige po, sir. Yes po. Mhm. Instead of spending for that incineration or thermal uh, process. Yes po, sir. Okay. Any other concerns? Part? Yan naman na po, sir. Yung status na lang po namin, sir, yung sa layout po. What's the status? Sir, currently po, ongoing pa lang po, sir, yung pag-ayos namin, sir, ng layout, sir. Okay. Sige. When I say layout class, kahit yung ano pa lang, yung draft pa lang yan, yung ginagawa nating plano, kahit ganun pa lang yung makita ko. Not necessarily yung skeleton, kasi I know you still work on that. Supposedly yung location ng mga waste management facilities ninyo, near na siya doon sa production process. For example, yung wastewater treatment nyo, it should not be too far doon sa point of generation niya kasi maglilinya pa kayo doon. Ganun ang gagawin nyo. It should be adjacent lang siya or maybe malapit lang siya doon sa production process. Not necessarily naman na i-reflect production process kasi outside yon nung subject natin because I know that's under plant design. Pero sa concern natin on industrial waste management, dapat makita dun sa layout ninyo nasaan ba yung location ng wastewater treatment facility ninyo or kung meron kayong on-site na composting facility that should also be seen
kung may mga nalimutan kong itanong dun sa cogeneration plant, kung meron din kayong mga cogeneration saan yung location, dapat makita din yun. Kasi kung yun ang feed mo doon ay coming also your production process, for example, bagas siya, for example lang bagas, kung yun ang tinifeed mo din doon sa boiler mo to produce yung steam for you to generate the power, that should also be seen doon sa plant. Okay? Basta kung meron kayong recovery, reuse, or recycling ng any waste, dapat makikita din yan sa planta. Hindi pwedeng sinabi nyo siya by paper and then hindi ko siya makikita dun sa layout or in the actual na miniature niya. Okay, that applies to everyone ha, hindi lang kay cogeneration. Naside ko lang si cogeneration kanina kasi meron pala siyang cogeneration. Okay. Any other concerns, Mr. Banan? Sir, yung nakuha naming water, sir, after sedimentation, can we reuse it, sir, for another batch of washing, sir? Yes, provided na namimit niya yung treatment technology mo doon, yung effluent doon, mamimit niya yung quality requirement, water quality requirement mo doon sa process. Pwedeng Yes, pwede po. naman. Thank you, sir. Okay? Kasi kayo yung magsiset nun nung quality, water quality doon. Ito dapat yung parameters. So kung ma-meet niya naman yun, no problem. Hindi ka naman tatanungin yun. Kasi kayo naman na nag Yes, sir, if ever hindi po, sir. Kung hindi naman, you try kung pwede mo siyang i-repipe na lang doon sa for domestic use. For example, Ay, for flashing, kung yun ang pwede niyang gamit instead of sa industrial use. yes po, sir. Thank you po, sir. Alright. Sige, balik lang pala ako, sorry, kay cogeneration plant. Mr. Ramos, ano yung Yes, sir. feedstock mo dun sa cogeneration? Sir, so ano pa, nakalimutan ko palang sabihin kasi focus sa ano. Sir, so balak namin since sa boiler yun, sir. So yung feedstock namin is yung makukuha yung sa fibers po nung sa pineapple po. Tapos yung sa peelings niya din po. Kasi mag-undergo po ng milling. So I'm expecting meron kayong warehouse for the Yes, sir, meron po yung fibers. sa yes, sir, sa likod po nung basta malapit po siya sa boiler, sir. Okay. So Ay, magkatabi lang sila kasi dun yes. naka-conveyor lang siya or something like naka-connect na siya papunta dun sa boiler mo, 'di ba? Sa steam power plant mo. Sir, regarding on that, sir, since plano po namin after nung boiler meron po kaming ESP. Paano po yung ano, yun 'di ba meron po E- naman wala pa siyang produce na Electrostatic ba? Tama ba? yes sir, Electrostatic. yes. May mapo-produce naman po siyang yung sa ash sir, yung sa last. Sir, so yung Ano yung pinag gagawin niyo dun sa bush? siguro sir meron yung na- parang designated na landfill po na pwede naman po siguro nung farmers ganun sir. Pwede lang po na ganun sir. Pwede lang din naman kung organic pa rin naman siya. Pero ashes na siya, di ba? Yes, sir. Pero Tama ba? namin alam namin i-dispose sir. Okay. Dapat meron kang expected na characteristics ng ashes for you to determine kung i-dispose mo na lang ba siya or pwedeng maging fertilizer. Pero ashes siya parang to my understanding, ano na siya, parang nawala na yung organic component niya. Kasi ash na lang siya. Kasi in-extract mo yun as, di ba, as heat. Yes, sir. Tingin na lang So, din kung po hindi kami naman, ng okay lang din naman kung magiging waste. Normally naman, kung magiging waste yun, residual lang naman yun. Typically, solid waste lang naman. tingin na lang din po kami ng may alternate po na usage. Sige. Tingin Okay. sa basket ng recycles. Thank you, sir. Okay. Sige, sige.
Okay? Thank you, Mr. Ramos and Mr. Banan. Next, the group of Tagakay, Ferrer, and Dayak. Formulation of basic glycol process method. Po, sir. Ay, good evening, sir. Sir, yung discharge lang naman po namin, sir, is ano, sir, alkaline po. Ay, mataas po yung pH niya, sir. Tapos, may oil po siya, sir, since gagamit po ng coconut oil, sir. So, probably ang gagamitin lang po namin, sir, for removal of oil, sir, is skimming tanks. Tapos, dun po sa pag-regulate na lang po ng pH is gagamit na lang po kami ng neutralizer, sir. Tapos, So, dalawa. ano, Meron kang for lowering the pH, yes, sir. increasing the pH. Okay. Sige. Tapos, siguro, sir, kapag na-neutralize na, sir, yung wastewater, sir, pwede po siyang idaan siguro sa sir, sa ion exchanger, sir, para matanggal yung ano, yung sodium, yung Na po. Since lye po yung ginamit na 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 base dun sa pag-formulate ng soap. Tapos pwede po siguro gamitin for domestic use yung sir, yung dumaan sa ion exchanger, sir, na na wastewater. And then yun lang naman po, sir, so far yung Tapos meron po kaming sir, may plant layout rin po kami. Pero wala pa po nung wastewater plant facility, sir, na layout. Okay lang po ipakita, sir. Sige, go ahead. Kung meron ka naman. Okay. Ito po yung first draft namin, sir. So, coming from the manufacturing, direct na siya dito sa wastewater treatment mo. Tama ba? Sir? Coming from the manufacturing, didiretso siya sa wastewater treatment, yung liquid portion. Tama ba? Sorry, sir, nawala po yung net. Ano po yung question? Coming from the manufacturing, soap manufacturing, yung planta mo for the soap manufacturing, yung discharge ba dito sa wastewater treatment facility, purely liquid or meron kang mga solids na portion? Liquid lang po yan, sir. Okay. How about the solids? Kasi cold process. Yung solid, sir, galing from sa sa HAS, sir. Mm-mm. Pwede naman po siya for na lang, sir, for decomposition ata. Yes. So, kung meron Kasi kang light, meron kang inorganic. yung oil lang po kasi yung i-extract namin dun sa sa coconut, and then yes, sir. Okay. How about yung addition ng light? During manufacturing po, sir. Okay. The lye is in liquid or solid form? Solid form po, sir. Okay. About yung spent nun, yung mga matitira kasi hindi siya 100% utilized. Yun Paano po, sir. sa madi-discard or mare-reject sa manufacturing? Diretso na po siya sa sir, sa wastewater treatment facility, sir. Kaya yun nga po, sir, mataas yung pH nung discharge namin, sir. Okay. So dalawa ang magiging discharge mo dito. Meron kang sludge pa rin. May waste generation ka ng sludge dito. Check also the characteristics ng sludge kung feasible na ba siya na i-discharge or i-dispose na lang as non-toxic na solid waste or as toxic na hazard na waste. Sir, yung sa sir, sa yung oil, sir, pwede po bang ma-recover yung oil sa skimming tank, sir, tapos i-reuse, sir? Or masyado na siyang
Kasi yung gagamitin Ah. for sa manufacturing is yung virgin coconut oil sana, sir. So, Mm. So, dapat may oil recovery plant ka dyan. ayun, sir. Pero okay lang kaya, sir, Coming kasi from the skimming, kasi skim off mo lang yung oil eh. Dapat meron Yes. kang treatment din ng oil. Aside from the wastewater, that's already considered a treatment facility for hazardous waste. Kasi yung oil and grease, in actual practice, is considered as hazardous waste. Hindi mo na siya mako-consider as wastewater. Kasi hiniwalay mo na siya sa wastewater. So automatically, meron ka ding on-site treatment ng hazardous waste mo, which is yung oil. yes. Pero yung ano, sir, yung product, ay yung oil, sir, na may skim, sir, pwede bang i-ano na lang, sir? Ibenta na lang. Pwede naman kung mamimit nyo yung quality, yung commercial quality ng mga available din sa market na oil. At depende kung saan siya gagamitin din. So you have to check din kung yun ba ay i-recover ninyo tapos ibebenta. So dapat meron kang treatment plant din for on-site treatment plant for the oil. Ayun, sir. Yun. So aside from the wastewater treatment, meron kang oil recovery plant din mismo dyan sa planta mo. Kung yun ang plano nyo dun sa, kumbaga, ang tawag dito, meron kang reprocessing or recovery ng oil. I-discuss ko na lang ulit sa mga mates ko, sir. Sige. We can discuss it again naman on a separate meeting na. We can discuss it. Sige. Apart from that, any other concerns? How about your layout? Ito mo siya. Ito na ba yun, Mr. Tagakay? Unang draft pa lang po, sir. So, Okay, sige. papatan lang. Okay, sige. Okay, you can check na lang din siguro. You can review, you can talk among yourselves then kung ano yung magiging final na planta ninyo for your, both for your wastewater, for your oil recovery, and for your sludge management. Thank you, sir. Okay? Next, sorry, any other concerns so far, Mr. Tagakay and the group? Wala na ibang questions, sir. Alright, thank you. Next, the group of Raimundo, Shenza, and Kabuag, thermal decomposition of waste. Sir, good evening po. Sir, Yes. sa amin po kasi yung ano po, not sure po kasi kami kung ano po yung magiging ano namin sa water since yung flue gas po na galing sa pyrolysis chamber is balak po namin gamitin na ipang-heat po dun sa may ano po, ibabalik po namin para i-heat po yung sa may plant po. Tapos po kasi Sorry, yung sir, yung flue gas po balak po namin ipang-heat po dun sa may chamber po. anong chamber? Doon sa pyrolysis po, sir. Okay. Sir, tapos kasi yung metal tsaka yung fabric, yung fibers po na makukuha namin dun sa may mga tires is mare-recover po namin tapos balak din po namin siyang isell. So yun po, hindi po kami sure pa po kung ano po yung magiging ano po namin. More of dry process naman siya kasi thermal decomposition siya. Kailangan niyo sigurong i-address dito is yung air quality. And kung meron kang reprocessing ng residues, solid waste din siguro. Ano yung waste management plan mo for your residues and your emissions mo din? Ano yung pollution control facility mo for your emissions? Sir, balak po namin ilagay yung ano po, desulfurization po tsaka deodorization po bago yung din sa may gas po. So yung flue gas mo, didiretso siya dun sa heating chamber. Yes po, yun po yung nasa plan po namin para po ibalik na lang po pang heating ng ano ng chamber So po. meron siyang sariling pipe na kaniya doon. How about
um, the other emissions. Sir, yun po sana yung gusto namin i-ask kung if ano po mag-use na lang po ba kami ng scrubber po? Uh, wet scrubber. Opo, wet scrubber po. Ano yung i-treat ninyo doon? Ano yung i-reduce na emission? Kasi po yung ano po na emission po namin is ano po sulfur po tsaka hydrogen sulfide. Okay. Ayaw nyo ng absorption column for H2S? Pwede po namin ano sir, ano pa lang po kasi sir ang tawag dito, brainstorm po sir ng mga kagrupo kung anong gagamitin namin na ano. Sige. Ganito na lang, class. Generally, it will apply to everyone. Yung i-install ninyo ng mga equipment din for your waste management facilities, dapat mare-reflect din siya dun sa design as sa costing ninyo. Kasi hindi yan pwedeng hiwalay, hindi siya pwedeng mahiwalay lang na tawag dito, na ibang costing niya. Okay, dapat isa yan as a whole. Kasi pag gumawa naman, nag-design naman ng planta, naka-integrate talaga yung cost ng mga i-install niya ng mga waste management facilities. So somehow, may touch pa rin tayo dun sa costing ninyo, dun sa mga equipment. Although sabi nyo kanina wala pa kayo dun sa costing portion ng plant design. Pero I hope pagka nandun na kayo sa may costing portion, you should include that. Kasi hahanapin pa din naman kung how did you come up din sa cost niya? Ano ba yung prevailing market price niya? And what was your basis bakit yun ang pinili niya na equipment for the treatment? Okay? That applies to all para at least alam nyo rin na dapat integrated siya dun sa costing. Yes, Mr. Fabroa. Sir, since kasama po sa costing yung ganun po sir, yung sa pollution control po namin sir. Sir, sige, di ba sir, suggest niyo po na maglagay po kami ng membrane filter, ano yun? Water Membrane softener separation. po. At saka water softener po doon sa ganun. Kailangan po ba namin isama rin po yun sa material and energy balance namin po sir? Yes, dapat. Supposedly, kasama siya. Pwede po ba siyang maisama as ganun lang po sir? Auxiliary equipment na lang po sir? Yes, Pwede lang pwede. din. Pwede na. Okay po sir. Thank you po. Kasi ang focus nyo yata sa plant design ninyo is the production equipment, diba? Yes sir. Mostly po yung major na equipment na kailangan po yung lalagyan For namin ng production. material. Yes sir. Material Ay. balance sir. Okay lang kung maisama siya as auxiliary. Kung dun siya papasok, okay lang din. Basta makita natin siya sa costing ninyo. Yes sir. Thank you po. Okay. Next. Sorry, tapos na ba tayo sa group ninyo, Mr. Echenda? No po sir, yun lang po yung gusto namin ask sana to do. Ayan. So, you decide among yourselves sa group ninyo kung ano yung pinaka cost-effective na air pollution control facility for the emissions of your thermal decomposition. Kasi definitely mare-require kayo kasi thermal decomposition yan. Hindi pwedeng walang air pollution. Yes po sir, thank you po. Okay. Sige. Any other concerns sa group nyo, Mr. Atienza? Sir, wala na po. Okay, sige. Next, the group of Agkawili, Manuel, Tamayaw, and Villanueva. Vinegar production. Bye-bye. Good evening, sir. Hello. So, vinegar production sa amin. And Yes. hindi lang po yung equipment namin, pero at ang nagde-generate lang po ng wastewater is si washer po sa first process namin. Yung sa cooling tower po para sa fermenter, tapos si pasteurization tank. Tapos, may dalawa po kami equipment na
parang magge-generate po ng sludge, parang clarification tank. Tapos, nag-research po kami about sa ano po, sa wastewater facility ng ethanol plant since may similarities po yung equipment namin. Then, ang nakita po namin is, ang primary treatment po nila, screening then at grid chamber po, tapos clarifier, then aeration tank, then may secondary clarifier po sila. Pwede po namin yun i-adapt, sir. Yes, you can adapt. Provided na the same lang naman yung characteristics ng wastewater naman. Fermentation, di ba? Or fermentation Yes. process naman. Halos kamukha ng planta ninyo yung beer production kasi may fermentation din yun. Po, sir, di ba po may magge-generate na sludge sa clarification tank? Yes, yes. Pwede po ba namin yun ihalo sa sludge sa may clarifier po? Like, idudugtong po kumbaga din. Na isahan po yung treatment ng sludge. Kasi kung clarifier ka, may solids ka doon. Tama ba? Apart from the biosolids mo from your sludge, meron ka pang solids talaga lang. Hindi siya coming from after the aeration. Kung okay lang din naman yung quality nun, kung kaya naman siya, pwede lang din. Ano ba yung purpose niya after nyo siyang ihalo, yung dalawa? For ano po, sir? For treatment lang po sa sludge before disposal. Anong treatment nyo sa kanya as non-toxic or toxic? Non-toxic. Okay. Kung non-toxic naman siya, halos katulad lang din nung pineapple beer. Baka pwede nyong i-explore kung composting na lang din siya. May composting facility kayo for that. Siguro drying siya and then composting. Filtration, then drying, tapos composting kung kaya din naman. You can try to explore them. Yes. And sir, yung For treated your- water ba, pwede namin gamitin? Pwede po ba namin nang gamitin ulit sa cooling tower? Ganun? Yes. Same lang din dun sa other groups. Kung gusto niyo siyang i-reuse, kung kayo din naman na magsiset kasi ng quality nun eh. Yung water quality nun, kung pasok naman siya dun sa cooling tower requirement ninyo, pwede lang din naman. And kung for domestic purposes din, okay lang din. Like for flushing yung CRs, so, watering ng plants, or for other non-production processes ninyo, okay lang din. Sir, sasali pa ang solid waste management. Sorry? Yung solid waste po. Kasi ang raw material po namin dito is papaya po. And pinipil po namin. Yeah. Yung Kasali po ba treatment. sa gagawan yung solid? Yes. Ano yung kailangan Sir, ma-consider? Sa initial po na paper namin sa plant design is composting lang din. Animal feed lang ba yung nilagay na? Animal. Or dun sa pin. Okay, sige. Basta makita lang din natin. Thank you, sir. Yun lang po so far. Okay, sige. Madali lang sa mga organic based na raw materials kasi normally ang treatment naman talaga dyan ay is composting. Medyo madali siya pagdating sa tawag dito, discards na niya. Pero yung mga inorganic kasi, yun yung kailangan nating pag-isipan. Kaya ba na composting na lang? Dapat makita din yon sa plan. Nasaan yung composting facility. Para siyang class. Yeah. Thank you, Miss Tatamayo. Para siyang tawag dito, yung miniature ng CSU campus, CSU Carig. Di ba makikita ko nasa building na kunwari engineering, CICS, makikita doon, di ba? Dapat makikita din doon nasaan yung production ninyo. Not necessarily na yun ang exact na. Makikita ko lang doon nasa walang connection ng production doon sa waste management facilities niyo. Yung linya niya
Okay? Kung yun naman ay naka-underground, so you have to cite on the paper na underground yung connection ng pipe. Or kung kunwari yun naman ay mga overhead din, kailangan makikita din yung overhead na connection. Like for example, mga sa thermal decomposition, dapat overhead yan kasi pataas naman talaga siya dapat. So makikita siya kung nasaan yung scrubber, kung scrubber ang install. Okay? Thank you, sir. Alright, thank you, Mr. Mayaw. Next, the group of Canceran, Domicil, and Taberna. Production of bioplastic and banana peel. Sir, yung ano namin yun sa may water na pang-wash po ng banana peel. So, ang balak lang po namin is mag-ano siya ng ano lang din po. Parang dun sa may garlic lang din po na mag-undergo ng screening tapos sedimentation, sir. Biological Sir, treatment. okay na po. Ay, yes, sir. Biological. So makikita Yes. din dun sa planta kung saan yun. Yes, sir. Okay. Sir, tapos dun po sa may ano, maglalagay po kasi kami ng sodium metabisulfate and mag-react po kasi siya sa water and magproproduce siya ng sulfur dioxide. So nag-ano pa po kami nung ano doon, like yung gagawin naming treatment, sir. Bakit may addition ng sodium? Ay, para pong ano po kasi siya, sir, parang preservative para po dun sa may mismong banana peel po, sir, para hindi siya ano agad, Ferment? mag-degrade, sir. Okay. Yes, sir. So, sa production, kasama din siya mare-reject dun sa after the production, kasama siya sa wastewater. Yung ano po, sir? Di man Nagbibigay ng rest sa'yo. Alam mo yun? Maganda pa din. Sige. Yung addition mo nung sodium, Mr. Taberna, Yes po, sir. yung discharge nun, kasama din siya sa wastewater. Tama. And kasama ba siya sa ititreat mo na parameter? Mr. Sodium bisulfite nga ba yung sabi niya? Nawala si Mr. Taberna. About Miss Canceran siguro. Or the Domicil. Sulfur dioxide gas po sir yung marirelease na byproduct nun pag inalo po yung water at saka yung sodium metabisulfate. Kaya po nagtatanong po kami kung pati po ba yun kasama sa ititreat namin or yung wastewater lang po. May estimated na generation nun. Yung sodium, ng sulfur dioxide. Wala po sir. Yan. Kailangan yung i-determine mo na kung significant yung quantity niya based dun sa chemical reaction. Then, meron dapat pollution control facility. Control facility for that emission. Sige po sir. Thank you po. Okay. For the wastewater, ano siya, tama? Biological treatment. For the solids, how about for the treatment ng mga reject ng production ng banana peel? How would you do that? Yung anaerobic digestion po sir. Anaerobic. Sir may Dalawa ba? Dalawa Ano ba po yung yun? treatment process nyo? Meron kayong biological, meron kayong aerobic, meron din kayong anaerobic. Tama ba? Anaerobic po. Anaerobic ang treatment. Opo. So meron kayong generation ng gas, biogas. Tama ba?
kung anaerobic yung Met process? yes po sir, methane po ata yun. Okay. So kung may generation kayo ng methane, meron dapat kayong CH4 capsule pang-capture ng methane at kung saan ba siya gagamitin. Mr. Taberna, Miss Canceran. Yes po sir. Wait lang. Ayun. So dapat makita natin dun sa planta ninyo, nasaan ba yung anaerobic process ninyo, tapos saan ngayon yung storage ng CH4. Kung yun man ay ini-store or kung saan man siya gagamitin, dapat makikita din yung linya niya. Sige po sir. Okay? How about your solids? How would you treat it? Sir, pinaplan pa po namin yan kasi yung water pa lang po yung Okay. Sige. Kindly include that na lang sa, sa planning ninyo. No? Next, sorry, any other questions so far? Mr. Taberna and the group? wala na daw po sir. Okay, sige. Thank you. Next, we proceed with the group of Aninag, Agnon, and production of yogurt from coconut milk. Good evening po, sir. Bali po sa amin, sir, is yung wastewater na produce po namin is from washing po and sa cooling towers sa fermentation po. So, yung kaka-finalize pa lang po namin ngayon ng process flow diagram ng aming wastewater treatment plant. So, combination of physical and biological treatment po. So, yung first po yung screen, tapos after doon po is yung skimming tank. Kasi po coconut milk po yung ano namin. And after that po sir is yung equalization tank namin para diretso po yung influent niya. And balak po namin after nun is yung pH content po kasi nung water doon is medyo mataas. So maglalagay po kami ng pH adjustment equipment po doon. And after that po is proceed na po sa biological treatment po namin. Tulad lang din po yung mga nasa yung primary settling, aggregation tank, secondary settling, and yung from that po sir, it's yung sludge po namin, siguro sludge thickeners and the watering equipment na lang po doon. And yung byproducts po kasi namin dito sir is yung mga coconut residues. So sa solids po namin sir is pure ano lang po siguro sir, fertilizer. Pwedeng transform to fertilizer na lang po siguro. And yung sa way naman po namin sir is pwedeng kung crucial tawag din, pwede pong animal feed additives or kung pwede po is biogas. Yun po yung parang na-visualize pa lang po namin. Okay. So lahat ng nung equipment na to, makikita din dun sa plant. Yes po sir, based po doon sa process flow diagram na prepare po namin. Yan po. Okay. Sige. Yan. Kung auxiliary din ang treatment niyo dun sa costing, dapat makita din natin siya. Okay? So with your other waste management facilities like your composting, kung meron kayong composting din. Kasi hindi pwedeng mag-compose lang yan. When you say composting, meron kang procedure. We'll discuss that naman ng solid waste. Meron ka dapat procedure kung paano ba siya mag-compose. Hindi pwedeng ilagay mo lang dyan dun sa storage area mo, then automatically compose. There should be a facility that you would provide para mag-decompose naman siya. Okay, kung meron kayong addition mga vermin or any organism, no enzyme. Wala ta.
kung meron kayong addition ng enzyme, dapat makikita din yung facility na yun kung saan sila compost. Okay? Noted po, sir. Okay, any other questions, concerns? Wala naman po siguro, sir. Okay, thank you, Mr. Tabaw. Next, the group of Akag, Telabahan, Kusipag, and Diaz. Production of paper from Talahib, Higgs, and Stokes. Nandito ba sila? Or nandito ba yung group nila Akag, Telabahan? Ano yung nakita ko kanina si Hello Mr. po, sir. Good evening po, sir. Yes, Mr. Diaz. Sir, yung sa amin, sir, is, pakita ko na lang to sir, namin, tong kakagawa lang namin, sir, na parang block diagram namin sa pag-treat ng wastewater, sir. Okay, sige. Paano ba mag-share dito? Nakikita po ba, sir? Yes, yes. Sir, ito pa lang yung parang overview nung sa amin, sir. Yung, sir, is dadaan siya sa, sir, sa screens para sir, tawag doon, para tanggalin yung mga solids na pwedeng mag-clog sa mga pumps, sa mga pipes. Tapos, kami, sir. Tapos, eto, sir, ang gagamit kami ng, sir, mag-dissolve air flotation kami. Tapos, gagamit kami ng, sir, ng coagulants para, tapos, tsaka kami sir, magpa-population. Tapos, yung sludge na ma-produce dun, sir, is dadaan lang namin sa sludge thickener tank, sir. Tapos, proceed namin sa landfill. Tapos, sir, yung galing sa, sa population tank is, Sorry, nawala ka, Mr. Diaz. yes, sir. Sir? Support ko lang ba? Hindi ko naririnig si Mr. Diaz. Wala rin po sa amin, sir. Sige, pwede ba siyang i-save ng kanyang other groups? Take over. Kusipag. Mr. Kusipag, nandito ka. Miss Akag. Sige, balikan na lang siguro natin ang presentation ni Mr. Diaz. Nawala lang siya. Okay, maybe we can proceed muna sa group nila Correg, Domingo, and Tolen. Production of tomato-based products. Good evening po, sir. Sir, sa group po namin may 3 po kaming waste. Water from washing, cows and pumice po for solid waste. So far, sir, same concern with Clarence Group po na nagpapasuggest po kami sa advisor namin if anong proposed treatment po ang gagamitin. Since gray water po ang waste namin, yung water from washing lang po talaga. Tapos yung sa solid waste po, pwedeng composting or organic. If pwedeng composting or organic fertilizer na lang po ang gagawin namin. Yun lang. Pwede ko bang tingnan lang yung process flow ng production? Kasi when you say gray water, that's domestic. Ibig sabihin,
walang process na nangyari. That means coming from the washings, ibig sabihin nun, washings ng paglalaban ng damit. That's the gray water. Pero yung kapag ginamit mo siya sa for industrial, technically ang term natin dun is process wastewater. Miss Domingo, pwede ba ninyong i-flash lang yung process flow nung ano ninyo, production? Narinig ba ako? Sorry. Miss Domingo and the rest of the group. Correct and Tolentino. Sir, sorry po, hindi daw po yung po Sorry. namin. Sorry. Ano yun? Miss Tolentino, ano yun? Sige, I'll get back na lang sa group ninyo. Miss Tolentino and Miss Domingo. Next, the group of Agyaray Ngay, Guzman, and Sayon. Production of instant coffee. Sir, yung waste lang po namin for liquid, yung sa washing din po. Kasi yung sa spray dryer po kasi is evaporated water lang din po yung magiging waste po namin. So, pwede lang din namin siyang i-recycle for the heat exchangers po. For the solids naman po kasi yung sa malunggay and coffee ground po and yung sa dried na pulp dun sa coffee cherries po na crush po. And yun po yung pwede po namin. Paano yung disposal nun? Sir, balak po namin na gamitin sila as fertilizer, organic fertilizer na lang po dun sa May composting facility doon. yes. What the washings nung moringa nga ba to? Yes. Sir, ganun din po yung napag-usapan po namin ng group po namin na sedimentation and filtering din po yung sa sa wastewater. Okay. Sige, that would be sent din sa planta. Tama. Yes. Sige. Thank you po. Next, do you have any other concern so far, Mr. Agarayngay? Wala pa naman po, sir. Sige. Next, the group of Aragones, Carrion, and Casa Francisco production of powdered bagoong. Good evening po, sir. Sir, narinig po ba ako, sir? Yeah, medyo mahina. Sir, yung sa amin lang din po, sir, kasi is quick overview lang po ng process namin, sir. Bali, kinuha po namin yung process ng typical na process ng paggawa ng bagoong, and then nag-add kami ng concentrating tank at the same time ng spray dryer po, sir, para po makaproduce kami ng powdered bagoong. Tapos, sir, yung normal po kasi or typical na process is from mixing to fermentation to grinding po, tapos filtration na po, sir.
So, yung pinaka wastewater lang po namin, sir, kasi ang kailangan po kasi, sir, is parang fresh po mismo na fish, and then fresh po na fish saka salt po yung imimix sa una, sir. So, yung plan po kasi namin, sir, is binabalak namin siya ilagay dito sa may gilid malapit po dito lang po sa may mga ports sa Santa Ana. So, yung balak po namin, sir, sir, so ang pinaka waste water lang po talaga namin, sir, is upon delivery po kasi kapag fresh, based on my experience po kasi, sir, kasi taga Santa Ana po ako, um, may may water pong may water po yung mismong i-deliver na fish. So means to say, sa process po kasi, sir, tatanggalin namin yung water. So yun lang po yung magiging wastewater namin, sir, yung mismong water. So parang seawater lang siya, sir. So ang balak po namin, sir, is screening lang, since kapag po deliver kasi yung mga fish, sir, is typically may mga natatanggal ng fish scale. Tapos, so, fil filtration po siguro, sir, tapos sedimentation ang gagamitin namin, sir. Pero yun din po, sir, gusto sana namin i-ask sa'yo kung ano po yung magandang gawin namin for the seawater po, sir, na tatanggalin namin. Okay. Sige, basically the treatment is until primary lang ba? Wastewater. Sir, pakiulit po, sir. Primarily, primary treatment lang ba yung sa wastewater? Yes, sir, yun po yung alam po namin, sir, kasi parang wala naman na po kaming kasi, sir, isa po sa na-encounter namin problem sa plant design namin ngayon, sir, is wala po kami masyadong basis. Kasi nag-base lang po kami sa process na binigay ng BOSP. Pero sa mga ganito pong parts, sir, ang alam, parang primary treatment lang po ang parang alam namin gawin para dun sa seawater namin, sir, na matatanggal. Okay. Sige, for everyone, sige, we'll check na lang din siguro in your next submission. For everyone siguro, in the meantime, submit na lang siguro sa akin yung process flow ninyo para makita ko lang kung ano yung mga possible na generations coming from each process. So, para ma-compare din natin, no? So, makokomentan ko siya kung matatanong ko doon kung gagawin ninyo sa discharge coming from these. Kasi yung process flow ninyo is basically yun din yung magiging equipment ninyo, di ba? And this, may mga auxiliary pa yung equipment ninyo na gagamitin sa production. Pero yung main equipment ninyo, yung process na nandun sa process flow, is makikita natin kung ano yung papasok yung lalabas. Okay, so siguro ganun na lang muna for the meantime as a initial submission ninyo. I would grade that din naman. Okay? Okay? So that includes kung may liquid discharges yung process, makikita siya doon. Solid solid waste, both hazardous and non-hazardous waste generation, makikita siya dapat. Or emissions, dapat makikita din siya doon sa process. Ano ba yung mga lalabas doon? Okay. So I would know kung may kailangan pa ba tayong i-enhance dun sa, or idagdag dun sa existing ninyo or pinapropose ninyo na waste management systems. Yes, Mr. Diaz. Sir, isasali na rin po ba namin yung sir, yung tawag doon? Yung flow diagram nung water treatment, sir, wastewater treatment, sir, sa ipapasa, sir. Sige, kung available na rin yung wastewater treatment wastewater treatment facility process flow noon, okay lang din. Pero kung hindi pa ninyo napagkasabihan, that's an optional. Pero the main requirement ngayon is the process flow diagram. Thank you, sir. Optional pa ngayon yung wastewater treatment facility.
Okay? Is that clear for set A? Sorry, hindi ko lang nabalikan yung Miss Domingo. Do you have any questions so far with your group's output? Correct and Tolentino. Miss Tolentino. Wala. Okay. Sige, kung wala naman, yes, Mr. Diaz. Sir, may tanong lang ako dun sa amin, sir. Yung sa amin kasi is ano, sir, may sa isa naming equipment is magpapasok kami ng ano, sir, ng acid, sir. Di magkakaroon kami ng acid waste. Kasali po ba namin yun sa ano, sir, sa wastewater treatment? Kung i-discharge din siya eventually the process, yes. Okay. Thank you po, sir. Sir, Yes. That's correct. ipasa lang din po namin, ipapasa na lang po namin yung ano, yung diagram po namin, sir. Kasi hindi po kami makapag-send now po kasi sir, naka-cellphone lang po kami. Okay. Sige, sige. Okay lang. Thank you po. Okay, sige. Yeah, nadaanan na natin lahat ng mga groups, no? Any questions pa so far? Sir, ano pong mode po ng pag-pass po sa'yo, sir? Sorry? Sir, ng process flow po, sir. Email na lang. Email na lang. I'll provide na lang siguro a Google form para doon na lang. A Google Drive para doon na lang kayo mag-upload. Yes po, sir. Thank you po. Okay. No questions or other questions so far? Set A. Okay. Kung wala namang questions, for now, maybe we can adjourn pero you have to decide among yourselves kung kailan ang pasahan ninyo ng layout. I mean, the initial draft of the layout. Kasi yun yung magiging skeleton eh. I mean, yun yung magiging structure ng planta ninyo para makita na natin kung ano ba yung kailangan natin i-correct doon. Somehow you already have an idea ano ba yung magiging physical output nyo. Okay? So, you decide among yourselves. I mean, bibigay ko yun the liberty for you to decide. Hindi ko na siya de-decidean. Pero, I would only allow siguro until before the end of April. Kasi by May, dapat you're starting working on with your miniature plant na. Okay? Is that clear for everyone? Sige. Sorry, Mr. Guzman will have another separation, separate for discussion with your section. After nung set B. Set. Sige po, sir. Sige. Any other questions for your set A? None, sir. Alright, sige. Kung wala nang other questions for set A, pwede na kayong mag-exit sa meeting room natin. Set B will remain muna. Thank you, sir. Alright.